whatever position you are right now, igsoon, in humility in our hearts, kung pagpaubos sa itong kagalingon, let us pray. Father, we thank you, Lord, for this evening, O God. Salamat, Lord. We know, O God, that you are God who is not just with us, but God within us, God inside of us. Salamat kayo, Lord, for your grace and for your mercy. Salamat, Lord, for tonight, O God. Lord, we have nothing apart from you. Wala gid mo mabuhat, O God, kung dili pinagi sa imo. Lord, salamat kaayo, Lord, sa tanan. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for this opportunity, O God, to be a minister of your word tonight. Salamat kaayo, Lord, sa grasya nimo sa imong kaluoy, O God. Sa ako ang pagtindog diri sa tubangan, dili ako ang matuboy. Lord, not my own interpretation, Lord, not my will, but your will be done. This is not my message, but this is your message, O God. Lord, use me as a vessel. Use me, Lord, as your voice. Gamit ako, Lord, isip nga imo ang baba, Ginoo, to say what you want me to say, O God, and to only say what you want me to say, and that there will be nothing more, nothing less, O God. Tabangi ko, Lord, na dili na ako makuhaan, dili ko na ako madungagan, Lord. Kung unsa lang ang imong gusto nga ipaingon, Ginoong Dios, I submit myself to you, O God. And I'm praying, O God, sa mga tagsa-tagsa na mga kasing-kasing. I pray that we are all ready, O God. Our hearts are seasoned with your presence, Ginoo. Nga Lord, with the knowledge, Ginoo, that you are here, nga nakakauban namo diri karong gabion, Ginoo. Nga kauban ka namo, Lord. Salamat kayo, Lord, for your presence here tonight with us. And Lord, I pray, O God, that even as I share your word, as I minister, Lord, through your word, Ginoo, Lord, nga ang imong pulong magigsulti sa among kasing-kasing. Lord, dili lang sa mga maminaw, apil pud ko, Ginoong Dios. Lord, I'm only a carrier of your word, O God. Usa lamang ako nga mensahero sa imong pulong. I am not the message, but Lord, I am only carrying your message. You are the message, O God. And so, Lord, I do not exalt myself above anyone else. Jesus, you're the only one who's worthy to be exalted in this place, O God. And even sa mo ang kinabuhi, Ginoo. Lord, nagapasalamat ako kanimo, Ginoong Dios, O God, sa imo ang pagpakigistorya kanamo karong kagabion, Ginoo. And my prayer, O God, Lord, is that, Lord, nagit imong pulong, Ginoo, sama sa imong giingon, nga ang imong pulong sama sa martilyo nga magagugunob, Ginoong Dios, O God, magabuak, O God. Lord, ang imong pulong, Ginoo, sa giingon ni Jeremiah, Ginoo, nga sa diha nga napuno, Lord, siya sa imong pulong, ang iya ang bukog, Ginoong Dios, O God, nagkalayo, Ginoo, nga dili na unta niya gusto nga ablihan ang iyang baapan, Lord. Dili niya mapugan ang iyang kagalingon, Lord. Kung dili musulti gid siya sa imong pulong tungod kay ang imong pulong, Ginoo, mao ang kalayo nga nagdilahab sa iyang kabukugan, Ginoong Dios. Yes, Lord. And I pray for that, Lord, for tonight, Ginoo. Hallelujah. Nga Yes, magputaw, dili lang ka magputaw, Ginoo. Apan, Ginoong Dios, Lord, hallelujah. Sunugon nimo, Lord, ang among kasing-kasing. Yes, oh God. Magdilaab ang among kasing-kasing. Lord, mangmurog ang among mga kabukugan, Ginoong Dios, O God, tungod sa imong pulong nga among matunggan karon, O God. Praise. Amen, Lord, Yes, may sir. your word be revered tonight, O God. May your word, O God, Lord, hallelujah, have an awe, reverence, and trembling fear effect in our heart and in our life, O God. Not just tonight, Ginoong Dios, O God, but let tonight be a beginning, O God, of our awe, of our reverence, of our fear, and of our trembling to your word, Ginoong Dios, Lord. Hallelujah. My prayer, Ginoong Dios, hallelujah. Lord, that when we hear your word, when we read your word, Ginoo, Lord, your word will consume us, O God. For you are a consuming fire. Our God is a consuming fire. Lord, hallelujah. Kalayo ka nga, Ginoong Dios, hallelujah. Kalayo ka nga nagdilaab. Hallelujah, God. Thank you, Lord. You are a God who never changes. You're the same yesterday, today, and forever. And you are a consuming fire. You are the same God who showed yourself in Mount Horeb, O God. When you met with Moses, O God, hallelujah. You are the same God who brought down fire, O God, when Elijah called for fire to consume, Lord, the offerings, Lord, in the altar, O God. Hallelujah.
Hallelujah. And you are the same God, Lord. Hallelujah. You are the same God of today and of the future and of everlasting and of eternity, O God. Hallelujah. Lord, dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Lord, hallelujah. I pray, O God, Lord, that reverential fear will fall upon us tonight through your word, O God, and through your presence. I acknowledge, Lord, that I am not able, Lord, to teach without your anointing. And I will not be able, Lord, to make an effect, O God, Lord, because it's your word, Holy Spirit. I am aware, Ginoong Diyos, Lord, nga dili na ko kaya, Ginoo, nga magbutang, Ginoong Diyos, Lord, kung pagputaw sa kasing-kasing sa matag tao nga naa diri. Gawas kong imong dihugan, Lord, ang mga pulong nga mugula sa akong baba. And my prayer tonight, Holy Spirit, is that our hearts are open, Lord, to catch your blessing from your word, O God. To catch, Lord, anything that you want, Lord, pertaining to our personal life, O God, pertaining to our struggles, Lord, pertaining to anything that's happening to our life today, Ginoong Diyos, O God. I pray, O God, nga pinaagi sa pulong, Lord, nga akong pagdalon karong gabi, Ginoo. Lord, mangusap ka, Ginoo, makigsulti ka kanamo, O God. Hallelujah. Makigsulti ka kanamo, Ginoong Diyos, Lord. Nakakbalo ka, nakakita ka sa matag kasing-kasing, sa matag pangitabo, sa kasing-kasing sa mga imong mga anak, O God. And so, Lord, ikaw lamang, Ginoo, ang kaya nga makigsulti ka namo, Lord, sa pamaagi, Lord. Hallelujah nga, we cannot deny, dili na mo, Lord, malimot, nga ikaw yun ang nakigsulti ka namo, Ginoo. And so, Lord, tonight, thank you, Lord, nga mahimo kami, O God, Lord, nga mapainuksanon sa mga tubangan, that we will not try to defend ourselves, O God, that we will just receive everything that you will be telling us tonight, Lord. That we will not try to defend, O God. We will not try to defend ourselves. We will not try to complain. We will not try, O God, Lord. Hallelujah. Lord, nga mubara, O God. We will not resist. Help us, Lord, not to resist, O God. Kung kinahanglan ni mga gapuso ng among mga kamot, O God, gapuso ni among mga tiil, kung sali ang among baba, Ginoo, aron nga di mi makatingog, O God, aron di mi makapalag sa imo, ang Ginoong Diyos. Apan, Lord, ablihi ang among kasing-kasing, tabangin mi, Lord, nga magpabilin, nga abli ang among kasing-kasing, Lord. For your presence, O God, and for your word. Thank you, Lord. I believe, Lord, that in your word there is freedom. Salamat kayo, Ginoong Jesucristo. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. In Jesus' name. Amen. No, so may gabi sa tanan. Hallelujah. Good evening, Holy Spirit. Nanapod mi diri karon. Hallelujah. So, praise the Lord. Ma-feel niyo yung presence ni Lord? No? Hallelujah. And if dili nimo ma-feel ang presence ni Lord, that's okay. No? Si Lord, dili man siya mausab, mabati man nimo siya or dili nimo siya mabati, He is still God. God gihapon siya. And I thank you, Lord, for your presence. Salamat kay Lord for your sweet presence. Okay. So tonight in my heart, what I want to share is to continue ba kung unsay ako ang gi-share last Saturday about selfless humility. Kung may tungod sa pagpaubos nga walay paglantaw sa kaugalingon. No, but the Lord kanang redirected me to another direction, but we will still be talking about selfless humility. No, pero kanang in another direction. So si Holy Spirit mas bright gid siya. No, mas malamon gid siya kung unsa iyang gustong buhaton. And I sama sa akong giingon nga kung wala si Holy Spirit, wala gyud epekto ning pulong. This will just be information without revelation. No? Information without revelation will not result to transformation. It is revelation nga maghatag og kabag-uhan sa atuang kasing-kasing. Kung puno ta og impormasyon or kaalam sa atuang panghunahuna, dili pud siya motabok sa atuang kasing-kasing, dili kita mabag-o. Dili kita mausab. That's why we need the Holy Spirit. No, muna nga, too much information will kill you. Bitaw, latawa unsay nitabo sa mga Pariseyo, di ba? There's too much, nalabian sila og kaalam, mahitungod sa pulong sa Ginoo. I don't think nga naamay hilabi too much too much knowledge of wisdom if it is from the Holy Spirit. No, kay si Holy Spirit magud
fountain man siya. No, tinubdan siya ba? So he's always overflowing. Binibigyan siya mahurot. No, so dili kita pwede mo nga, that's too much. But what I'm trying to say is that too much meaning too much of here without here. No, too much sa utok pero wala na diri sa kasing-kasing. Wala gyud siya pulos. No, murag parehas pud sa giingon ni Jesus ba nga, they are just like whitewashed tombs. Murag lubganan nga puti, puti sa gawas, nindot lang taon kay bipintalan gyud og puti, walay tatsa, walay buling, walay mansa, pero sa sulod, ang sulod di ay kay bukog, patay. No? So, that's why we need the Holy Spirit. So, hallelujah, praise the Lord. So, last Saturday, we talked about selfless humility. So, we defined selfless and humility. So, ang selfless, but pasabot, there is zero view of oneself in comparison to the importance of other people. But pasabot, kung ato pang bisayon, ang selfless di ay, nagpasabot siya, nga wala na paglantaw sa atong kagulingon kung atong itandi sa pagkabililhon sa ubang tawo. No? Ingana si Jesus Christ, He is selfless. Wala niya gilantaw ang iyang kagulingon pagka-importante, alang kanimo, alang kanako. Kaya kung gilantaw pa ni Jesus nga importante man ko, yes, importante siya. Kabalo siya nga importante siya, mubito nang kaya niya nga itugyan ang iyang kagulingon kay sigurado siya, dili siya insecure. He is secured in his identity kung kinsa siya diha sa amahan. No? Munang sayon ra kaayo niya nga gitugyan ang iyang kagalingon. That's why he is selfless. And then humility is the position of meekness or ang posisyon sa pagka mapainubsanon or nagyud ka sa ubos. While nagpray igsoon, the Holy Spirit told me, kabalo ka nga nung daghan kaayong Kristohanon nga offended because they're not humble. Ngano man di ay Lord? Because when you are humble, you're already down. Nganong masakitan pa man ka nga na naman ka sa ubos? Pag ma-offend pa di ay tabot pa sa butig suon, napatay paglantaw sa itong kagulingon na, hindi ba ito dapat na may tungkol sa ako? Dapat wala ito niya gisulti sa ako. Kinsa siya sa iyang paglantaw? Diba? Meaning, naapatay taas nga panglantaw. We still have a lofty view or high view of ourselves. Napatay bird's eye view. Napatay sa taas mga naglantaw ta nga, kasi na diya sa ubos. Pero, pag humble data, that it's possible yun di ay, not to be offended. Nung mahimo kang unoffendable. Meaning, dili na ka ma-offend pa. No, because, si Jesus bitaw, pangutana bitaw siya noon sa mga tinunan ni John the Baptist, nga ni ana ang mga tinunan ni John, gipadala mi diri kinangutana kung ikaw bagyud ang amo nang gihulat. And then si Jesus, ang reply ni Jesus was like, ini si John kung unsa inyo nakita diri. And then paglakaw sa mga tinunan ni John, si Jesus iyang gitudlo sa mga tawo nga kanang maglisod gyud og dawat sa ako if kanang offended, no? And Jesus is offensive. Maka-offend gyud si Jesus. No, every time nga mobasa ka sa word, masakitan man gyud ka. No, not unless langkata nato siya. No, natay tangtangon sa pulong sa Ginoo. And if dili nimo kung basahon gyud nato siya, ganiron gyud nato basa ang pulong sa Ginoo, hanayon gyud nimo basa sa pulong sa Ginoo. Matabas gyud ka, masakitan gyud ka, maigo gyud ka, naagi pulong nga moingon sa imo ikaw ni, moingon po ka ako ni. Pero ka jud lang. Pwede diretso na lang ta sa verse 2. Kaya ako maning verse 1, di ba? No? But kato lagi, no? If we are unoffendable, meaning pag humble data, pag nanagit sa ubos, natawad, Jesus was not offended. Si Jesus, na-offend ba siya? Wala. He was betrayed. Diba? Gibudhian siya ni Judas by a kiss. Imagine, gihalukan lang ka ang lason mong halik. Kisa kakantaan na, sige ko kadungogan ng kantaha ba? No? Ang lason mong halik. No? Kamo na si Judas, kanta na ni Judas, ang lason mong halik. Diba? He was betrayed. Yun, he was rejected, denied, not just by Peter. Si Peter lang yun ang recorded, pero denied by all of the disciples. Was he offended? Wala. Diba wala siya ningon nga mga wala mo'y buo, tulo ko katuig nga nag-invest sa inyo, wala mo'y bisan usa nga nagpabilin. Wala. He was not offended. Why? Because Jesus is humble. Selfless pag yun. Di ba amazing kay si Lord, no? Amazing jo kay si Lord.
Kay kana ba iya jud gipakita na daan ba nga. Iya na jud gipakita bitaw nga this is how it looks like to be a Christian. And there is no other perfect example. Wala na lain, wala na hingpit, wala na pinakanindot nga kanang example or kanang panag-ingnan nga mahimong Kristohanon gawas sa kang Kristo. Di ba? Si Kristo gyud ang tinuod nga sumbanan sa pagka-Kristohanon. Hallelujah. Glory to His name. Di ba? So, He became a bondservant, he emptied himself, meaning wala niya giisip nga, hari manunta ko, pero nganong gipanganak man ko sa pasungan. No, dayon hari manunta ko, nganong kinanglan pa man nga nakoy mamagpapa. No, in the book of Hebrews, niya na siya dito nga, he had to actively he had to actively learn obedience. O yun. No, Hebrews 5:8. Basahon gani nato. Hebrehanon 5:8. Sige. Although he was a son, he learned active, special obedience through what he suffered. And his completed experience making him perfectly equipped, he became the author and source of eternal salvation to all those who give heed and obey him. Balik na sa verse 8 ha. Ano siya? Bisan pag anak siya. No, anak siya sa Ginoo. He was a son. No? Although he was a son, he learned active special obedience through what he suffered. Masabot pasabot ni Paul. Bot pasabot, although si Jesus secure kay siya sa iyang identity, isip nga anak. Gikinahanglan gihapon niya nga makaton og aktibo og espesyal nga pagka masinugtanon pinaagi sa iyaang pag-antos. Sa kung unsa ang iyang giantos. Imagine igsuon. Kung for example, butang ta lang ha. For example, anak ka sa usa ka CEO. No, Chief Executive Officer sa usa ka dakong kumpanya. Butang ta lang imong papa tag-iya sa Jollibee. Ha? Anak. Una, imagine na to tanan. Akong papa tag-iya sa Jollibee. Example lang ha. Imagine na, ibutang imong kagalingon. Karon imong papa niingon nga before nako ihatag sa imo ang ngalan ang tanang katigayunan apil ang Jollibee nga ikaw na mo'y manag-iya ana, magkat-on sa ka nga mahimo service crew. Meaning apil nga mag-opener ka, kabalo mo sa trabaho sa service crew sa Jollibee igsoon, alas 2, alas 3 pa lang sa buntag naa na sila. Manglimpyo, mag-inventory, magprito, mag-prepare sa mga lamisa, mag-sanitize. Tapos imagine, anak ka. Ikaw ang tag-iya. Di ba pwede naman yun unta? May nga nga, ano, kinahanglan pa ako mag-service crew. Nga ako mong gihapon mo'y manag-iyaan eh. Di ba? Ingana po na nahitabo kan Jesus. Before nga, gitugyan sa iya ang tanan. No? All authority and power, he had to learn active, special obedience through what he suffered. Meaning, sa to din mga pag-antos igsuon, we learn obedience. No? Wanang dili gid ta moingon nga na, dili ko ganahan mag-antos. Dapat yun, no? Karon nabito to'y nag-post sa Facebook ba nga, papa siya, driver man nata to, iyang papa, dayon ang iyang mama kay maid sa balay. Then kining anak nga, gwapa, mutlaw, gwapa ba? No? Mamo ko kita sa babae. Grade 12, grade 11, gusto magpapalit og iPhone. iPhone, wala ipon. Di ba? No? Abi tingali niya mga sayon ra kayo. Sayon ra kayo ang iPhone. Ang papa in town, luwi kayo dito sa Vivo ba to? Oppo ba to? Yang giatuan nga kuan nga. Hindi kita kapalit ani kuan ma'am katong pinakanindot gyud ng inyong kuan din. Ni ana man tong sir, kuan man good kanang ang imong budget iigo ra gyud nato. Di ba? But balik ta. Moagi tag suffering for the purpose nga we learn active special obedience just like Jesus Christ. Imagine ang obedience nga nakatunan ni Jesus active. Kasi bot pasabot. Bot pasabot. Correct. No, dili gid siya kana bitang magulat lang siya. Sana pud sunod. But naagi kuan ba pagpangita bitaw sa Ginoo? Iya jud sige gipangita ang amahan. Iya jud sige gipangita active gid siya sa iyang pagkamasinugtanon. Wala siya nagingon nga, kanos lang ang kuhiton na po ko sa kong papa, yara po ko masunod.
no? O ganon sa nga labayan ako ka ng kaldero, ay ara po ko maglungag, di ba? But si Jesus active gyud ang iyang obedience. Hallelujah. No? So, ingana diyang itsura sa humility ni Jesus igsuon. And then he assumed the form of a bond servant. Meaning sa last Saturday atong gi-define unsay bot pasabot sa bond servant. Ang word nga bond servant comes from the Greek word doulos or doulos, D-O-U-L-O-S, meaning slave, no? Alipin gid siya. Hallelujah. A bondman, a man of servile condition, one who gives himself up to another's will. So iya ang gitugya ng iyang kaugalingon para sa kabubuton sa uban. Hallelujah. No, ingana di ay mahimong usa ka bond servant. Dayon, he devoted ang bot pasabot sa bond servant or from the Greek word doulos, he devoted to another to the disregard of one's own interest. No? Iya ang gi-devote, iya ang gitugyan, iya adjong gihalat ang iya ang kaugalingon para sa interes sa uban. Gibuhat ni Jesus wala. Gibuhat. Not for his own interest, but for the interest of the Father and for the love of the humanity. Para sa gugma sa tanang mga tao. Nakaroon igsoon, ingni ko kung kaingon pa ka nga dili ka hinigugma sa Ginoo. Di ba? Kung mag-question pa bitaw ta nga di jud tingali ko love, ganun di man ako mabati ang gugma sa Ginoo. Una-unaan na lang igsoon nga nagkinahang niagi siya nga nahimo siyang usa ka ulipon sa sala. No, he became the curse on the cross. Nahimo siyang tunglo dito sa cross nga imbis nga kita unta mo'y tinunglo tungod sa tong sala, siya mo'y nagbitbit ana nga tunglo para sa imua. Imagine, wala siya gibuhat nga sayop. He did not sin. Wala siya nakasala. Kita dapat mo'y gibitay dito sa cross. Kita mo'y tinunglo tungod sa sala. Pero siya mo'y nagbitay dito sa cross. Grabe. What kind of love is that, igsuon? Nabitaw mi sa mong outreach last Saturday, duha ka batanon ba, 13 o 16 years old. Pangutana na mo ang laki, ikaw, kaya ni mo magpakamatay para sa imong uyab? Suga kay bata. Ana siya, kaya. Pangutana po na mo itong babae. Pila edad sa babae? 13. Ang lalaki, 16. Ang babae, ana siya. Anak ko sa babae. Ikaw lang ga, kaya ni mo nga magpakamatay para sa imong uyab? Kaya. Anak ko, ulat mo, mabot mo 30. Ang taon na to, kaya pa ba ninyo? Diba? Mangutana ko karon, ikaw ta, na naabot na ka sa punto nga kaya ni mo mamatay sa krus para baryan si kuya. Diba? Magtiayon na. Diyos ko, ang lakas ng apag ng mga batang yun. Ha? Ang tapang. Hindi ko imagine. Yung kaya. Diyos ko, di kayo niya kaya tingali nga mo sunod sa iyang ginikanan. Niya magpakamatay na hinuon siya. Tabang. No? Pero si Jesus, nakaya niya, gibuhat niya. No? So, ang bondservant po, in many cases, they are individuals who sell themselves into slavery because of debt. No? Ang mga bondservant di ay kay, tungod kay na sila dako nga utang, ilang ibaligyang ilang kaugalingon, aning usa ka tawo nga dato para quits na lang dayon ang ilang utang. No? So for example, si Mother Grapes, na utang ni Mama Juji. Dako kaayo, di gid niya kayang bayaran. No, butang talang, kuan jud ka ng 100 million. Di moingon si Mama Juji, barya ni nimo Mars. Karon jud adlaw alas 3 sa hapon. Unya ang kwarta ni Mother Grapes kay 99 million. Nakulang pag 1 million. Unya alas 2:59 na. Alas 3 ipabayad. Nya moingon si Mother Grapes nga, Mars kanang ibaligya na lang ako akong kagalingon sa imo, himo akong ulipon kanang bahala na unsaon ko nimo Mars. So si Mama Juji kay siya na may tag-iya ka Mother Grapes, pwede niya ipabuhat kang Mama Amay bisag unsa. Pwede niya ibuhaton kang Mother Grapes bisag unsa. Ingana dia igsuon kung nakay utang. Imagine, kinsa nakasala? Kinsa ni utang? Correct. Kinsa dapat mobayad? Correct. But si Jesus as a bond servant, he sold himself to death
sa kamatayon, D-E-A-T-H, to pay yours and my debt. Para mabarya ng imong utang ug akong utang, gibayad niya iyang gitugyan, iyang gibayad iyang kagalingon sa kamatayon nga o kamatayon lamuya ko. Kay para makabayad ko sa utang aning ako mga gidupahan. That is a bondservant. Mao dia igsoon nga si Jesus ningon siya nga if we truly love him, we will keep his commandments, will obey his commandments. And then ingon siya nga, you love one another just as I have loved you. Sa 1 John ni ana siya nga, there is no love nga iya ang gipakita but to give up himself for his love for others, and we are ought to love one another the way he loved us. Meaning, buot pa sa butigsoon, kay bondservant man siya, gitawag po ita niya nga mahimong bondservant. Nga kung si Jesus namatay para sa ato, kita po ay willing dapat nga mamatay para sa usag-usa. Nga dupahan natong usag-usa ba? But in most cases, igsoon, in religion and tradition, lahi. No? In religion and tradition, magpinangitay, maglibakanay, birahanay paubos. Di ko ganahan atong kuan, katong tapad nato last Saturday. Kay, ano man to siya? Unat kay yung buhok, no? Mautili bagay niya. Ako asis, para akong buhok. Di ba? Na yung mga ingana ba? Di ba nga? Ingana ba? No, di lagi ko ganan. No? In religion and tradition ingana. Pero, si Jesus di ay lahi. Kan Jesus lahi. Lahi ang pamaagi ni Jesus. Sa religion and tradition, ipakita sa religion and tradition na importante jud ko. No? Samot na itong mga dagko og tithes. Sila jud importante. No? Pagsulod nila, kuan kaayo, kanabitong, lantawa ko ninyo, kanang electric fan diha, sus, kung wala ko, igang kayo diha sa inyong dapit. Di ba? No? Pero sa kan Jesus igsoon, dili. Dapat di ay sa religion and tradition magpinatyanay. Pero kan Jesus, mamatay ta para sa usag-usa. Hallelujah. Di ba nato ikanta, ana siya nga, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos para sa isa't isa. No? So, gitipok yun ita sa Ginoo for one another. Meaning, kung wala si Kuya Ini, incomplete. Kulang yun. No? We are for one another. Nagets na to? Hallelujah. No, so he sold himself. Yang gibaligya yung kagalingon tungod sa akong utang. And then, siya mo'y nahimong ransom. He became my ransom. Diba? Like, kanabang, for example, kidnap for ransom. No, gikidnap. No, naigikidnap. Diba? Naibayad. Palitan kuhaan ni balik. No? Kunya, kita, gikidnap ta sa atong mga sala. Pero tungod kay siya mo'y nahimong bondservant, si Jesus, siya mo'y nahimong ransom. Siya mo'y nibayad ba? Nga, sige, ako nalay bayad para ana. Himua siyang gawas nun. That's why karon we have the liberty of freedom. We have the liberty, we have the liberty and freedom. Hallelujah. So, karon nga, kabalutan nga si Jesus humble. Diba? Tonight, igsoon, the Holy Spirit is asking for a divine exchange. Nasabtan na to, langit nun nga, pagbaylo. Unsay naa sa imua, iyaan ang bayluan. Igsoon, the divine exchange already started when you decided to receive Jesus as your Lord and Savior. Nagsugod na ang langit nun nga pagbaylo sa diha nga gidawat nimo si Jesus nga mahimo nimong panluluwas. But sama sa akong gingon sa last Saturday, my prayer and my hope nga once I deliver this word is that it will stir our hearts ba to once again receive Jesus and to dedicate ourselves to Jesus as our Lord. Nga, sa diha nga makita nato ba nga, hari siya, pero mapainobsanon, dapat ganahan ko nga, dapat na ay pagkutaw sa akong kasing-kasing nga, ako po, Lord. Gusto na ako nga mahimo mapainobsanon sa imo. Munang ibaylo na ako ning naasa ako akaron para sa imo, para sa imong kahimayaan. Hallelujah. No? Lord, tabangi ko asa ko magsugod ani nang kikang ipasulat. Hallelujah. Sige, let's start at Matthew chapter 19, verses 16 to 22. No, I'm praying igsoon and I'm asking you nang hangyo ko nga kung katulgon ka kanang palayasa ang katulugon.
No? Mateo 19:16 taman 22. Sige, sugod ta sa verse 16. Paliw ko basa. Usa niya na kay gayon may miduol kang Hesus ug nangutana kaniya. Magtutudlo unsa may maayo na kong buhaton aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. 17 Si Hesus mitubag. Nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kun buot ka musulod sa kinabuhi. 18 Siya nangutana, unsang mga sugoa? Si Hesus mitubag. Ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak. 19 Tahura ang imong amahan o ginahan o higugma ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. 20 Ang batanon mitubag. Gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton? 21 Og miingon si Hesus kaniya, kung gusto kang mahingpit, lakaw og ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug makabaton kag mga bahandi dito sa langit. Unya balik nganhi og sunod kanako. 22 Sa pagkadungog ngini sa batanon milakaw siya nga masulubon kay dato man kayo siya. Hallelujah. Nindot kayo siya nga scripture, no? So, divine exchange. Dili makita nato na nga naay rich young ruler. Dato siya, nya batanon pag yun. Imagine igsoon, batanon pa lang ka, dato na ka. And then you have all, kanapitong, you have all the time. The luxury of time. Taas pa kaayo ang panahon nga buhi ka nining kalibutana, nga ma-enjoy nimo ang tanang katigayunan. But kabalo kasi mo kasing-kasing, nga dili magyud kining tanan mo'y makahatag nako og kalipay. Diba? No? So this is what happened to this rich young ruler. No? So, natawa, unsa ila ang conversation. Nangutana siya unsaon pagsulod, no, to the eternal life, no, to the unsaon daw pagkapot sa walay katapusan nga kinabuhi. Unya giingnan siya ni Jesus nga there is only one who is essentially good. Pero kung gusto ka nga mosulod sa kinabuhing walay katapusan, keep the commandments. Nya lang tawa unsa giingon then tapos ningon si nangutana siya kan Jesus, unsa man nga mga commandments? And then si Jesus nag-narrate siya, kini. Nya lang tawa ninyo unsay question ni sa young man sa verse 20. Basahon nato sa verse 20. Ano siya? I have observed all this from my youth. What still do I lack? Natawa, rich siya, young pagyud, and then he's asking nga, unsa pagsulod sa gingharian or saan pagbaton o kinabuhing walay katapusan. Gitubag siya ni Jesus, keep the commandments. Natawa, sneaky kay si Jesus. Ang question is how to enter into the kingdom of God. No? And then, actually, ang gibuhat ni Jesus is, gipakita niya ba nga, sakto ka. You are perfect in keeping all the commandments. Pero, ang gusto din ni Jesus is, makita sa young rich ruler ba nga, something is lacking in his heart. Nakikulang sa kasing-kasing kay man siya nga nabuhat mo na ako na tanan sukat sa akong pagkabata pero siya mismo gikan sa ang baba nang utana asa ba may kulang na ako nakapangutan naman na igsoon ano pa bang kulang sa akin diba Lord sa pa may wala sa ako bakit hindi ako ang kanyang pinili okay ra na balagwa ka gipili sa imong crush ang importante gipili ka ni Jesus amen. Hallelujah. Glory. Ha? Bitaw? No? Natawa, siya mismo naka-acknowledge sa iyong kagalingon. Natawa igsoon ha? We will still end up in humility. At the end of this message, we will still end up in humility. Tapos si rich young ruler kay na-acknowledge niya nga hindi kulang sa ako no? And then verse 21 basa ta. Sa karulay ta. Ayun. Jesus answered him, if you would be perfect, that is, have that spiritual maturity which accompanies self-sacrificing character. Self-sacrificing. Lantawa, so, nung sigbot pasabot ni Jesus, gusto ka may mong mature? Sacrifice yourself. Wow. Tingana din bot pasabot pag mahimong mature. Diba?
Dili day bot pasabot nga pag mag-mature ta, maghamtong ta, bot pasabot, kuha na nako tanan, kaya na nako ni tanan, dili. Bot pasabot di ay sakripisyo ko sa akong kaugalingon. Bot pasabot agoy, bahala nag wala ko'y tulog, bahala nag dili ko makakaon, bahala na og dili ako importante, bahala nag dili sila magpasalamat nako, basta importante na expand ang gingharian sa Ginoo. Importante na ay tawo nga naluwas. Ing ani ding itsura sa maturity igsuon. Ganahan pa ka mag-mature? Di ba? Grabe. No? Ano siya, if you would be perfect, have that spiritual maturity which accompanies self-sacrificing character, go and sell what you have. Diri mo sulod ang divine exchange igsuon. Unsay naa sa imo karon nga gusto kuhaon sa Ginoo para bayluan niya. Asa ta komportable karon? Or kang kinsa ta komportable karon? Ayo. No? Kay sometimes di ay igsuon in our walk with God ba, we become so comfortable bitaw. May murtang komportable ba sa tubitong pagpangalagad sa Ginoo nga ning ani gid ay tingali ang pagpangalagad Monday, ngani Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Komportable na kayo ta. No, tapos dili ra jud ko mag-share, dili ko mag-share. Kanang na kuan ra gyud, dili ay di na ako nabuhaton kay dili komportable lisod. Ay di ko ganana na maminaw niya kay masakitan ko. Diba? Pero ni ana siya, go and sell what you have. Lakaw ug ibaligya unsay naa sa imo Ya pangutana karon kay wala may naanak unsa may ako ibaligya. Nga oy. Kanang atong ego. Kana bitaw tong pride. Kana bitong kanunay nato nga gusto nato nga idepensa tong kagalingon. Kana bitong gusto nato nga ipakita nga okay ra ta pero sa sulod di mo jud okay. Divine exchange. Ibaylo nato na sa kung unsa ihatag sa Ginoo. Kay dili niya pwede ihatag sa imo ako naa kay gihawiran. Kung gusto gihapon ka nga naa gihapon ka sa ingana. Kung diha ra gyud imong gusto nga diha ra gyud ka, dili ka dili walay mabuhat si Jesus for you. Diba? Ana siya, go and sell what you have. Wala pa gyud na human. Si Jesus ana siya, give that money to the poor. Pwede i-go and sell na lang. Then ibilin na ako sa kong bank account kay para naara ko mabalikan. Dili. Nantawa igsuon ha. Ang dynamics bitaw, ang panguna-una bitaw ni Jesus, gusto niya nga kung na siya kuhaon sa imo correct. Dili gid siya gusto nga, Lord, walay number kay basin ba baggage counter, pwede pa nako nabalikan. Di ba kana bitaw sa Liplaza, sa mga mall, no gusto nato ba nga magbilin tag butang, dayon tagaan tag number kay para iniguli nato, balikan na nato, kuhaon na gyapon nato. Walay anak kang Lord. Walay baggage counter kang Lord. Walay number kang Lord. Gusto niya, go and sell what you have and give that to the poor. Hallelujah. Sacrificial ba? Sakripisyo gid bitaw sa tong kagalingon. Di ba humility na? Pag sakripisyo sa kagalingon ba nga dili na dayta magunaw na sa tong kagalingon nga ako importante, ako ingani diri, ako ingani. Di ba kay the greater the calling or mas bugat the burden, no, the heavier the burden, the greater the sacrifice. Si Spider-Man gani niingon siya nga with great power comes great responsibility. Spider-Man ha, although wala may Spider-Man yun. No naano ilawa-lawa, pero wala Spider-Man. Pero ganahan kay ko sa iyang gingon ba ana siya nga with great power comes great responsibility. But pasabot kung mas dako nga gahom, mas dako gyud responsibilidad. Diba? Mas dako nga tawag, mas dako gyud pud siya pag-alagad ang gikinahanglan. Dili gyud siya posisyonay. Diba? But to be servanthood gyud siya tanan. Hallelujah. So sa ginaingon ni Lord diri sa young rich ruler, kanang naa sa imo karon nga para sa imo importante kaayo, lakaw dayon ibaligya na. Tapos ihatag na siya dito sa nagkinahanglan. So for example, komportable na kayo ta sa tong oras. And then kisa pa man di ang nagkinahanglan sa ako komportable na kayo ta nga ing ani na lang gyud dapat ang ako ang pamaagi or ing ani ra gyud always ang ako ang relationship sa ako ang isig kay igsuon. Pero nakapangutana ba ta or nakauna-una ba ta nga base na pay laing tawo nga nagkinahanglan ako no? Diba? Pwede mo tingali nga baligya. Wala po ko nag-ingon nga. For example, kami sige kuyog ni Mother Grapes, baligya na ako si Mother Grapes. May panghatag na ako siya sa pobre. Dili po.
Di ba? Nawala lang si Mother Grips. Gibalik yan ni mo, Mother? Di ba? But what I'm trying to say is that, kana bang, maybe, si Lord, nagaingon ba nga, divine exchange, manggod. Hindi langit nun ba nga, what is so treasured or something, or pwede manggod po, for example, emotion. Kana ba itong pagbati? Nga lami, kayo sa paminaw nga, pwedeng self-pity, no? Pwede nga kanang taas nga panglantaw sa itong kagalingon, pwede nga kanang, isa man, Lord? Pwede nga kanang pagbati nga, dili dyan ako siya kaya ilit ko. Siya ramang yun ang tigpansin sa ako, hindi ko kaya tabang. Di ba? Unsay naa sa atua karon? Unsay may naa? Pangutan na gani mong kagalingon karon igsoon. Unsay naa sa ako karon, Lord, nga dili naman din healthy nga or basin kana bang kana mabalakon ta, no? Mahinadlukon. Dili na healthy ba? Wala na bito siguro harmless siya sa sugod. Dili man tingali siya makaguba lantawon sa ato ang pagpakigrelasyon, pero ang tinuod wala na gid pud siya ni tabang sa ato ang pagtubo. Sa ato ang pagpakigrelasyon sa Ginoo. Amen. Hallelujah. No, that's why tonight si Lord ba naga-encourage siya nga, bayluan ako na, be. Diba? Ako ana. Tagaan ta ng lain. Diba? Buhiin na. Ulagin na. Ako ana na. No? Ihatag na sa uban. Or, i-dispatch na. Ihatag niya. Dito na ihatag. Kitagaan ta kaglain. Hallelujah. Then, let's jump to verse 29 and 30. Ang tanan nibiya sa ilang balay, mga igsoon, amahan, inahan, mga anak, o mga tungod ka na kung makadawat o labaw sa usa ka gatos na pilo. Kung hatagan pagayod sa kinabuhi nayon, tayo ta apandaghan sa naguna karon, maulahi, o daghan sa naulahi, karon mahiguna. Hallelujah. No, so, there is si Jesus ba, nag-promise siya nga, siya nga, anyone and everyone who has left houses or brothers or sisters, or father or mother or children or lands for my name's sake will receive many, even 100 times more, and will inherit eternal life. But many who now are first will be last then, and many who now are last will be first then. Hallelujah. So, usually, ang willing nato nga i-give up is katong extra. No? Willing ta mo give up atong sobra na, gamit naman ako ni, sige, pwede na ako nihatag. But most of the time, soon, si Lord, ang iyang ginapangayo bitaw sa ato, wala pag yun nato nagamit. Katong bago nato gipalit. Katong gipalit nato, kay dili day para sa ato, kung dili para sa uban. Diba? Amazing kay si Lord. Nga naman, kaya naman siya promise. Bayluan niya na, pulihan niya, even 100 times more, and will inherit eternal life. Meaning, the reward di ay igsoon, once we exchange, makigbaylo bitaw ta, makig-trade ta kang Lord, nga sige Lord, imuan ni, no? Dili lang diri kutob, kundi mo lungtad sa hangtod sa walay katapusan, eternal life. And many who are first will be last, and many who are last will be first. Meaning, if we trade, kung makig-exchange di ay ta igsoon, kung makig-exchange di ay ta, but pasabot, wala na ito giisip nga, kung ako first ko sige. Hindi ko pwede ma-second o last. First lang yun. No. Ang gusto din ni Lord nga, karon first ka, sunod, ikaw na po'y last. Karon last ka, ikaw na po'y first. Diba? Nung ano man, because, di ba nga naman sa family? No? Karon ikaw sa, sunod ikaw na pod. Sunod ako na pod. Karon ikaw sa, then sunod, ikaw ragyapon. Then sunod, basin ako na pod. Diba? No, dili nga na, no? Umubito na sa Luke chapter 9. Let's go to Luke chapter 9.
verse 23 to 24. Palihog kog basa sa Bisaya. Yes. Ayun siya. Ug miingon siya sa tanan, kung may buot mosunod ka nako, kinahanglan nga magdumili sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod ka nako. 24 kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingon, kawadan hinuon nini. Apan ang kawadan sa iyang kinabuhi tungod ka nako, magluwas nini. Tama na tre? Tama 24? Oh, Okay. amen. Okay, Thank you, amen. Lord. Hallelujah. So before na to na hisgutan, i-share na ako ninyo. Pag sa birthday na ako, si Lika man to nag-greet sa Warriors. Buntag, no? Alas 6? Basta, buntag. Niya na siya, happy birthday sa mo ang kuya, nga dili na mo paminyoon, kay, sa to? O wala na mi kuya. Okay, kung mag-minyo siya, wala na mi kuya. Nagsige siya siya, balik sa kung una-una. Naligo ko, saka na mo ko sa taas, then, wala ko kasabot, kung ano man, naguna-una makuha ni Lord. Wala mo po ko gahuna-huna magminyo. Dayon, ano siya ko ba, kanabit ang marang siya ko, kung saan mo niya siya, marang bitaw, bisag asa ko mulingi, naagit to siya kato. Nga, kana ba, pag uli na ako dire, diba, hapon man ta dito, pag uli na ako dire, before ka natulog, niya anak ko ka Lord, nga Lord, kanang, nag-pray ko ba yan, ko Lord, salamat kayo for this day, salamat Lord, kay, kanang, ikaw nga Lord, grabe no, amazing kika kay, niabot kong 31, ikaw nga, kung guna-unaon ako Lord, kanang, baby pa lang ko, dili gyud ako dapat mabuhi, pero karon buhi ko, naabtan ko 31. And then ako Lord, matulog na ko Lord. Kasi anak siya, wala pa tanong man. Sige, Lord. Palong na suga. Ni anak ko nga, ay Lord, tuod. Ano bitaw tuod Lord nga? Sige lagi ito, balik-balik Lord. Itong gingon ni Lika nga, dili ko paminyoon, kay basin, kanang, dili niya, anak siya nga, dili paminyoon, kay, anak ko nga, dili siya ko niyo paminyoon. Pero ni anak siya nga, what if, ni anak sila nga, what if, anak ko nga, what if? Wala man po na-ingon si Lord, nga dili jud po ko magminyo. Pero ingon siya, what if? Pag ingon bito ni Lord nga, what if? No, nagdaghan, kaya gawin nagdagan sa kung una-una. Wala, dili ko magminyo, dahil wala ko iliwat, dahil, masa ko nikatigulang na ako, Lord. Then, saya nga po, Lord, oy, wala na mo. Oy, dili ko, makabot sa yung anak, oy. No, dagan. And then, nakauna-una ako ba sa ako bitong gi-share ag sa Saturday gibali ka na ako basa kini nga verse anyone who wishes to follow me must deny himself and take up his cross daily. Nangutan na siya nga what if dito no, what if, so the same question pud igsuon ba sa imo sa ako what if ang imong ginapangayo gikan kang Lord dili niya yatag, or what if ang imong gihinam-hinam nga gusto gyud unta nimo nga maimo dili gyud para sa imo nga, makaingon ka nga, dili naman po ni harmless Lord, kay, laki siya, bayi ko, laki siya, basi pwede kami. Di ba? No? Ay, mga ingana ba? Laki mga question nga, dili naman po tingali ni harmless Lord, kay, pareho po ni nangalagad sa Ginoo, kasi okay na ni Lord. Diba? No, but, wala ko nag-ingon hang, anak ko iming-imingan, but what I'm trying to say, is that, bitaw Lord, what if, dili ni mo, ihatag kung unsay komportable para sa mo or unsay desire namo. Mga lagad paghagihapon ta, are we still willing to pick up our cross? Are we still willing to deny ourselves? Dumilian baghagihapon nato tong kaugalingon?